Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang controversial na ayuda o AKAP program ng mga kongresista na tinanggal ito sa Senado. Pagkatapos ng BICAM meeting, nabigla na lang tayo dahil na-approve na daw. Na-approve, talagang approve. So, paano na-approve? Sa talakayan sa Senado, talagang kini-question nila, hindi talaga kailangan yun dahil una, isiningit lang. Nung budget process last year, isiningit lang yung AKAP. Ngayon, isiningit ulit. Hindi galing sa DSWD mismo yung request na yan. So, natutuwa po tayo nung i-announce ni Senator Amy na tinanggal nila yung 39 billion AKAP. So, kala natin, okay na. But then, wala. Na-approve pa rin. So, paano na-approve? Ito, mayroong post si Manny Piñol, dating DE Secretary. 36 minutes ago, ang post niya. Ito, sabi niya, after getting 5 billion share, Senate approves 26 billion AKAP budget for 2025. Merry Christmas and prosperous election year to all. May patama itong si Manny Piñol. Merry Christmas and prosperous election year to all. Kasi next year, election na pinapatamaan niya, ano ba itong AKAP? Gagamitin ba sa eleksyon? Sabi niya, breaking news. AKAP budget, Senado at Kamara nagkasundo. Senate Finance Committee Chairman Senator Grace Poe kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. 21 billion sa Kamara, 5 billion sa Senado. Ayun, nagkasundo. Akala ko ang ating mga senador ay talagang binubusisi nila yung mga ganyang budget na yung mga alanganin, huwag aprobahan. Kaya tinanggal nila yung AKAP dahil alanganin Dahil padubli-dublan, may tupad, may AX, may card, may 4-piece. Ang dami ng ayuda para sa mga Pilipino. Nahuhulog na nga tayong ayuda nation So, nang dahil lang may share din ang mga senador, sige na, approve na. Ganon pa lang nangyari. 5 billion sa Senado, 21 billion sa Kongreso. Happy na sila. Happy. So, yun po ang dahilan bakit na-approve ang AKAP. Everybody happy. How about ang mga Pilipino? Happy ba? Okay lang sana. Okay? Kung itong ayuda na ito, 26 billion, ang lama. Kung ang talagang bibigyan yung talagang nangangailangan. Ako, itong ating channel, may mga tinutulungan tayong mga tribo sa Bukidnon. Kawawa ang kalagayan ng tribo. Bahay pa lang. Maraming mga kabataan nag-asawa na, hindi makapagpatayo ng sariling bahay. Nakikitira sa maliit na bahay ng kanilang mga magulang. Siksik sila. Isang napakaliit na bahay, usually mga 3 o 4 na anak na nag-asawa na, nakitira pa rin. Kaya kawawa. Bahay pa lang yan. So yung bahay na yon ng mga magulang,
luma na yung yero, butas na, tumutulo. So, kitang-kita ko, dalawang mata ko na nilalagyan na lang ng sako, nilalagyan ng cellophane. Yun po ang kalagayan. Bahay pa lang yan. Pagkain, halos hindi makakain. Magtrabaho sila sa mga farm, yung daily basis, daily wage earner, ang sweldo lang doon is 200 pesos per day. Kaya, ilang kilo lang ang mabili nun. Nakakaawa ang kalagayan. Kung itong akap, itong mga ayuda makakarating sa mga pobreng-pobre, no problem. Kailang may nakarating na ba? Mula nung umupo itong administrasyong ito, magtatatlong taon na, wala pa akong nakitang ayuda o wala pa akong nakitang tulong ng gobyerno na dumating doon sa Talandig, Tent City na tinutulungan natin. So, saan gagamitin itong akap? Kayo nang bahala. Sabi nga ni Manny Piñol, sabi niya, prosperous election year. Tanong ni Professor Cielo Magno, akap, campaign funds ba yan ni Speaker Martin Romualdez? Mga tanong lang. Okay, so magbasa tayo sa mga comments, ano? Okay, si Crisette Laureta Chu, bangon na kayo at magtrabaho, pupundahan nyo ang akap ni Romualdez. Si Jason Navarro Ocampo, Mary Crocmas, croc from the word crocodile. Si Roland Regalado, akap is the new pork barrel. Okay? Agree ba kayo? Ito na yung pork barrel. Sino ba yung nagsabi na ano? Si BP Inday Sara ata nagsabi na ano? Yung vote buying is legal na. Ginawang legal. Paano naging legal? Through ayuda. Kaya anytime pwede kang mamili ng boto, magbigay ka lang ng ayuda according to BP Inday Sara. So, tingnan ko marami pang comments. Les Holder, this is the most corrupt government of all times. Agree ba kayo? Gerald C. He is practically engaging in vote buying using taxpayers' money under the guise of assistance for the poor. Ito naman problema ang mga kababayan natin. Yung hindi nag-iisip. Short-sighted ang ating mga kababayan. Yung nabasa ko kahapon, meron palang pahayag si Dr. Jose Rizal nung kapanahonan niya na hindi ako natatakot sa mga banyaga, yung armas nila, yung power nila, whatsoever. Wala, hindi siya takot. Ang kinakatakutan ko ay ang mga katangahan ng aking mga kababayan. Sabi, wala, meron na palang ganyan katangahan. So ano itong katangahan? Yung botante na makatanggap lang ng ilang hundreds o 1,000 kaya at ipagpapalit na niya yung boto niya, yun ang katangahan. Kaya hindi tayo umaasenso dahil yun po ang sistema. Garapalan ang vote buying sa Pilipinas. Nung nakaraang May 2022 election sa voting place namin, wala kami doon. Nako, dumating ang pera sa aming farmhouse kasi sa farm.
hindi namin tinanggap. Tumanggap yung parang caretaker namin, tinanggap niya. Kailang, nung ibigay sa amin, di namin tinanggap. So, I don't know, nasaan na napunta. Ganun. Ito lang, bago. Merong nag-survey. Kayo bang residente dito? Yes. Dito ba kayo nakarehistro magboto? Hindi. Ay, hindi pala kayo kasama. Umalis yung nag-survey. So, bakit as early as now, sinosurvey na yung mga yun, naghahanda na sila para sa eleksyon kung sino ang mga bibigyan. Highest, ang tawag yan, highest bidder. Dito sa Mindanao may probinsya, di ko na lang banggitin, maabot ng mga 5 to 10,000 ang bayad bawat botante. Tinatanggap naman at yun na. So yung manalong mayor sa mga bayan na yun, kanya lahat ang ira. Walang development as in. So yun, ang corruption nagsisimula tuwing botohan. Kaya sana dumating na yung panahon na maging matured na rin ang mga voters natin. That's the only time na aasenso tayo. Habang may mga botante pa na ipinagbibili ang kanilang boto, mahirap tayong umunlad. So, good luck! Sabi ni Manny Piñol, Merry Christmas and a prosperous election year.